Well, mga kapopong, kumusti? Well, bukod kasi dito sa kakaiba at pinaka-challenging na training ng mga sundalo o ng mga atleta man, ay mayroon muna akong sasabihin saglit, ha? Well, actually, while kasi dito sa Pilipinas sobrang busy regarding sa mga situation ngayon sa nangyayari sa politika dito sa Pilipinas. Yes, mga kapopong, politika nga. Pero ang ilang bansa kasi dito sa Asia iba talaga ang pinagkakaabalahan ngayon. Yes, mga kapopong, at yan na nga walang iba kundi ang pag-iipon o pagpapalakas ng mga military meron sila. Bakit? Well, dahil ramdam ng maraming bansa, which is kasama na rin ang ilang news agency from different countries, na di umano ay posible daw sumiklab ang isang labanan na ang magiging pasimuno naman yan walang iba kundi ang bansang China. Well, malay natin na baka sa kalagitnaan ang Pilipinas busy sa issues regarding sa usaping politika na bigla namang magwala itong China o magsimula nga ng isang labanan. Ano na kaya ang mangyayari sa Pilipinas? Anyway, dumako na tayo sa ating main topic. Well, kung i-research mo kasi sa internet ngayon, ang patungkol sa kung anong bansa sa mundo ang mayroong pinaka-challenging na military training sa planeta, ay paniguradong hindi mawawala sa top 5 o top 10 itong mga pag-uusapan natin ngayon. Well, ang isa na nga sa mga nangunguna dyan walang iba kundi itong Russia. Which is syempre, ano ba ang kilalang special force o sikat na special force doon, kundi itong Spetsnaz ng Russia. Anyway, i-correct nyo na lang ako sa pronunciation yan, ha? At kung hindi kasi ako nagkakamali, ay mayroong more than 15,000 na mga miyembro yung Spetsnaz na yan. Pero keep in mind, mga kapopong, ha? Dahil ang mapabilang dyan sa grupo na yan ay talagang isang karangalan ng isang tao na taga-Russia. Dahil isang patunay lang na kapag nakapasa dyan kakaiba ka talaga, dahil hindi talaga biro ang training na pinagdadaanan bago mo maipasa yan. Yes, mga kapopong, as in lahat ng mga important skills ng isang military personnel, tulad na nga ng mga physical conditioning, marksmanship, at mga survival training na located naman sa mayayelong lugar, na kung ito ngang si Vladimir Putin nagagawang maglublob sa sobrang lamig na tubig, ay syempre what more pa kaya yung mga sundalo na nagnanais na makapasok sa special unit ni Putin sa Russia. Well, bigla ako tuloy na alala itong atletang si Boris Oravec, na mayroong kasing isang pangyayari na while under the ice itong si Boris medyo naligaw siya ng konti at medyo hindi niya mahanap yung exit. Pero kalmado na lang siyang bumalik kung saan siya nagsimula, which is ang mas kinabahan pa nga yung mga assistant meron siya na nandoon sa taas ng yelo. Pero ang hindi yata nila alam ay actually simple lang kay Boris yan, na actually kaya pa niyan tumagal sa tubig kahit ilang minuto pa. Yes, mga kapopong, kahit sobrang lamig pa ng tubig dyan. Anyway, ang next sa bansa naman natin walang iba kundi ang bansang North Korea. Actually, sa lahat na yata ng military training na meron sa mundo, ay totoong North Korea na yata talaga ang medyo naiiba. Bakit? Well, tingnan nyo ito, ha? Saan ka ba naman nakakita na bansa na pati ang mga sundalo na nasa military training pinagtatanim pa rin ng mais at kamote? Well, talagang sa North Korea mo lang yan matatagpuan. Dahil kung sa Amerika, sa Russia, Japan o South Korea kasi wala nang gagawin yung mga trainee, kundi mag-training na lang na mag-training, na totoong hindi na nila problema ang pagkain dahil ang mga yan sineserve na sa kanila. Anyway, ang next na dalawang bansa naman natin, at syempre ano pa ba ang ilan sa mga nangungunan na matatagpuan mo sa internet ngayon na mayroong pinaka-challenging training sa military, kundi itong Navy SEALs training ng Amerika at pati na rin itong training ng IDF naman ng Israel. Well, bakit nga ba sila kasama
lamang sa top? Actually dahil unang-una na nasa generation kasi tayo ng technology ngayon na pati kasi yung mga makabagong military equipment na naiimbento ngayon ay kasama na rin sa training ng Amerika at ng Israel. Yes mga kapopong, as in karamihan sa mga nakukuhang bagong miyembro ng Special Forces ng Amerika at ng IDF ng Israel ay sila rin yung mga sundalo na malawak rin ang kaalaman patungkol sa technology, which is tulad rin sa ginagawa ng China ngayon na sabihin man nating parang ang ilan sa mga sundalo nila parang wala man lang kamasel-masel na compare sa mga sundalo na nasa Pilipinas. Pero ang reality kasi ay totoong mas focus kasi sa pagdevelop ng mga high-tech na armas ang China na itinuturo rin nila sa mga bagong sundalo nila kaysa i-focus sa mga physical na labanan itong mga sundalo nila. Well, sa madaling paliwanag parang sinasabi ng China na bakit pa sila gagamit ng mga physical na lakas sa isang labanan sa kung meron naman silang mga armas na kayang gumawa ng trabaho nila nang walang nababawas sa mga buhay ng kanilang mga sundalo doon sa China. Which is sana rin dito sa Pilipinas dumami na rin sana ang mga high-tech na equipment meron ng ating military na ang tanong ko naman sa inyo ngayon ay kailan naman kaya mangyayari yan? Well, syempre gusto kong malaman ang inyong mga opinion, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung minalaman o natutunan ka sa video ko, mag-subscribe ka naman. At nandito rin inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Te amo!